Radio. Gusto ko nga rin po palang magpasalamat sa inyo, Papa Dudut, sa saya na hatid ninyo sa amin sa pang-araw-araw. Patuloy ko pong ipagdarasal na sana'y makita ko po kayo ng personal. Anyway, lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya at hanggang high school lamang po ang natapos ko. Dahil nga po sa hirap ng buhay ay isa lamang ang pangarap ko. Ang umasenso at maging mayaman. Ngunit alam nating lahat na hindi ganon kadali ang yumaman. Easier said than done. Ika nga. Hindi na rin po ako nakapagkolehiyo at ilang taon pagkatapos kong makagraduate ng high school ay nagtrabaho ako sa isang kilalang resort dito sa Bacolod. Ang pinsang ko po na si Nonette ang nag-refer sa akin sa resort na yon. Katulad ko po ay lumaki din siya sa mahirap na pamilya. Pareho kami na maganda at hindi nakapagtapos ng high school. Pero kahit na ganoon pa man ay magkaiba pa rin kami ni Nonette. Kasi si Nonette po ay kontento na sa buhay niya. Kahit mahirap sila, sapat na sa kanya ang kinikita niya sa resort dahil kahit papaano ay nakakayanan niyang suportahan ang pamilya niya. Sa kabilang banda ko po ay hindi ako nakokontento sa buhay na salat at nagtatrabaho lamang sa isang resort. At sa mga panahong yon ay hindi ko talaga maintindihan kung paano nakontento si Nonette sa ganong klase ng buhay. Madalas kaming nagdedebate ni Nonette kasi palagi niyang pinapaalala sa akin na dapat ay marunong daw akong makontento. Pero ang lagi ko namang sinasagot sa kanya ay wala siyang mararating sa buhay kung makokontento lamang siya. Bagamat magkaiba kami ng pananaw ni Nonette ay nagkakasundo pa rin po kami. Tuwing day off namin ay madalas kaming nag-iinuman. At sa mga break time naman ay palagi kaming nagchichikahan. Marami kaming pinag-uusapan. Mga paborito naming GMA teleserye at syempre ang paborito naming mga artista sa GMA at mga episodes ng Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang linggo at medyo nakaramdam kami ng pagod sa trabaho sa resort dahil holiday yon. At sobrang daming turista ang nagbabakasyon sa resort na pinagtatrabahuhan namin. Dahil sa sobrang pagod ay nag-decide kami ni Nonette na mag-inuman sa susunod na weekend. At nung nangyari na nga ang pinaplano naming inuman, nag-usap ulit kami ni Nonette tungkol sa mga pananaw namin sa buhay, Papa Dudut. Nonette, mag-relax ka nga. Ito naman, paminsan-minsan na nga lang tayo mag-enjoy tapos mamadalin mo pa ako. O eto na, inom na po. Bah! Ang tapang! Ay, ayan. Very good. Mabuti na lang talaga nakapag-relax na rin tayo sa wakas. Sinabi mo pa, non-stop yung dagsaan ng mga guests sa resort. Ang totoo niyan, parang ayoko na nga bumalik dun sa resort eh. Sobrang stressful ng trabaho. Namimilipit na yung katawan ko sa sakit tuwing naka-duty tayo. Uy, ano ka ba? Magpasalamat ka na lang na may trabaho tayo. Ay nako, Nonette. Kaya hindi ka umaasenso eh. Ang bilis mo makontento. At ano namang masama doon, Aber? Ano ba? Wala ka bang ambisyon sa buhay? Ayokong tumanda na nagtatrabaho lang sa isang resort, no? Kung tutuusin, sobrang swerte na nga natin at may trabaho tayo kahit high school lang natapos natin eh. Bahala ka, basta ako gusto kong makapag-asawa ng mayaman. Gusto kong makapag-abroad, Nonette.
Masyadong maliit ang Pilipinas para sa mga pangarap ko sa buhay. Ay, iba siya. So, anong balak mo? Magpapakasal ka sa afam para makaahon sa buhay, ganon? At ano naman masama dun? Alam mo, kung ako sa'yo, gayahin mo na rin ako. Ay, bahala ka dyan. Okay na ako sa buhay ko dito sa Pilipinas. Pwes, ibahin mo ko. Sayang lang ang mga beauty natin kung dito lang rin sa Pilipinas mabubulok. Gusto kong makapag-asawa ng taga-Italy o Spain, ganan. Ambisyosa ka talaga kahit kailan. Kung ambisyosa ako, ikaw naman gaga. Malulugmo ka lang sa hirap sa kagusto mong manatili sa Pilipinas. Hi, Jersey! Akala mo ba madali ang buhay abroad? Ang dami kaya nating kababayan na gustong-gusto na makauwi ng Pilipinas. Tapos ikaw dyan, kating-kati na makaalis ng Pilipinas? Pwes, ibahin mo ako. Kasi I am destined for greater things. Ewan ko sa'yo. O eto baso, uminom ka na lang dyan kasi baka may makita na naman akong lumot sa baso. O eto na. Second time is a charm. Don't English me kasi wala akong naintindihan sa mga pinagsasabi mo. Kagaya kung paano ko hindi maintindihan yung gusto mong manatili ng Pilipinas. My goodness! You are so baduy Pag ikaw nakapag-abroad, wag kang bumalik ng Pilipinas ha. Ay girl, talagang hindi na. Hindi naman ako syunga para gustuhin pang bumalik dito kung sakasakali. Alam mo, di kita magets. Oo, lumaki nga tayo sa mahirap na pamilya at hindi tayo nakapagkolehiyo. Pero kahit papano, swerte ka pa rin naman kasi mabait naman yung mga magulang mo sa'yo. Pero Nonet, ako nagpapaaral sa dalawa kong kapatid. Di ko rin kasi mag-gets tong sina mama at papa. Anak-anak, tapos salat na salat naman sa buhay. Yung tabas ng dila mo, kaloka ka. Sigurado ako na masasaktan sina tito at tita kung sakaling marinig nila yan. Masisisi mo ba ako? Aminin mo, alam mo sa sarili mo na may point ako. Anyway, kung hindi ako kayang bigyan ng komportableng buhay ni na mama at papa, pues, ako na mismo ang kakamit nun para sa sarili ko. Ay, mukhang may balak ka ha. So anong plano mo ngayon? Magde-dating site ako. Tumigil ka nga. Sayang lang sa oras yan. Kung ako sa'yo, pagbutihin na lang natin yung trabaho natin sa resort. Malay mo, balang araw ma-promote tayo, di ba? Whatever, manang. Wala sa listahan kong magtagal sa resort na yun. Nako, kung hindi lang kita pinsan, sigurado kung hindi tayo magkakasundo. The feeling is mutual, manang Nonet. Minom ka na nga lang. O, eto baso. Hoy, ang daya mo Kanina pa ako inom ng inom dito. Ang totoo niyan, medyo nahihilo na ako. Wait ka lang dyan. Kukuha lang ako ng tubig. Sobrang saya namin ni Nonet sa maliit na get-together namin sa beach noong araw na yon. At syempre hindi nawala mga palitan namin ng opinyon tungkol sa buhay. Matapos ng ilang linggo ay balik trabaho na naman kami sa resort. Si Nonet kahit na pagod ay patuloy pa rin sa laban. Samantalang ako ay ramdam ko na yung matinding burnout. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakakapagtiis at nakakayanan ang trabaho namin sa resort. Sobrang nakakapagod kasi mag-serve ng drinks at pagkain sa mga bisita mula umaga hanggang gabi. Tapos kapag walang bisita ay maglilinis pa kami sa lobby at sa kusina ng resort. Siguro ay napagod na rin ako dahil ako yung nagpapaaral sa mga kapatid ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga magulang na ang lakas ng loob magbuo ng pamilya. Pero hirap naman sa buhay. Kaya nga't sinabi ko sa sarili ko na ayaw kong magkaroon ng pamilya. Ang gusto ko lang sa buhay ay ang guminhawa kasama ang mga taong mahal ko at syempre ayaw ko sa Pinoy. Gusto ko ng foreigner. Kasi alam ko na mas mataas ang value ng pera nila sa ibang bansa. Kaya malamang ay magiging sapat ang pera nila para buhayin ako. Simula pa lang ay hindi ko talaga naisip na magpakasal sa isang Pinoy kasi takot akong malugmok pa lalo sa hirap. Nang mga panahong yon, naramdaman ko na yung matinding burnout at lalong
lumalakas yung desisyon ko na umalis ng Pilipinas. Sobrang hopeless rin yung paghahanap ko ng foreigner sa dating site. Kasi karamihan sa kanila ay nagpapadala lamang ng malaswang pictures. Grabe. Sobrang nanghinayang ako sa naging experience ko sa dating site. At mas lalo pa akong nalungkot kasi naisip ko na parang sa Pilipinas na ata ako maghihirap at mamamatay. Hanggang sa isang araw may AFAM na guest ang nag-check-in sa resort at hiningi pa yung Facebook account ko. Naisip ko na baka siya na ay yung magbibigay sa akin ng buhay na matagal ko nang pinapangarap. Hindi ko na kailangang magtrabaho pa para lamang mapag-aral ang mga kapatid ko. Na-imagine ko na yung klase ng buhay na makakamit ko kasama yung foreigner na yon. Yung buhay na hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Yung buhay na ang tanging problema ko na lamang ay kung gaano kalamig ang snow at kung ano ang susuotin ko. Noong naging malinaw na sa akin na may gusto sa akin yung foreigner namin na guest, parang hindi ko na kayang bitawan ang cellphone ko. Hindi kasi kami pwedeng makipag-usap ng matagal sa mga guest sa resort dahil baka magdudahan kami at mawalan pa ako ng trabaho. Kaya palihim akong nagchat-chat sa foreigner namin na bisita. Araw-araw niya akong sinasabihan ng maganda raw ako at deserve ko daw ang magandang love life. Bumibili pa siya ng tubig at juice sa lobby para lamang makita ko. At kasabay noon ay unti-unti na ring napapansin ni Nonette yung namamagitan sa amin ng foreigner. Ang sweet mo talaga. Sobrang gwapo mo pa. Ay, mahuhulog na ata yung panty ko sa'yo. Hoy, Jersey! Yung sahig sa kusina, ang dumi-dumi. Linisin mo na kaya. Patay tayo pag nakita ng boss natin yun. Ikaw nakaisip, di ba? Eh di ikaw ang gumawa. Kakaloka, utusan mo pa ako. Hoy, nilinis ko na yung 2 CR. At isa pa, ikaw ang naka-assign na maglinis ng kusina ngayon. At pwede ba mamaya ka na mag-cellphone? Pag tayo nawala ng trabaho, sinasabi ko sa'yo. Ako, tong babaeng to, oh. Inggit ka lang kasi may kachat ako. Ha? May nahanap ka ng kachat dun sa dating site na sinalihan mo? Hindi galing sa dating site to. Pero mas kabog. Halika rito. May bubulong ako sa'yo. Pero ipangako mong wala kang pagsasabihan, ha? Puro ka kalokohan. Bakit? Ano ba kasi yun? Yung guest sa room 14, palagi nang nagchat-chat sa akin. Alam kong may gusto yung foreigner na yun sa'yo kasi palagi kanyang tinititigan. Pero Jersey, bakit umabot na sa chat? Sigurado ako masisisante kapag nalaman ng boss natin to. Manahimik ka nga dyan, Manang. Wait lang, ha? I love you too. So sweet. Ang landi mo talaga? Mamatay ka sa inggit. Jersey, sa totoo lang, natutuwa ako para sa'yo. Kasi bilang pinsan mo, masaya ako na may love life ka kahit papano. Pero kasi, may tamang oras at lugar para dyan. Lalong-lalo na guest pa natin yung chinachat mo. Sumabay ka na lang kasi. Hindi naman ako mapapahamak kung hindi ka magsusumbong, di ba? Jersey, binigyan tayo ni boss ng salary increase nung nakaraang linggo. At kung ibabudget mo lang yung pera mo, sigurado ako na hindi ka mahihirapan. Yun na nga yun. Ayoko mag-budget. Bakit ako magtitipid kung may lalaki namang kayang ibigay sa akin ng lahat ng gusto ko with no limitations whatsoever, di ba? Pag-isip-isip ka nga. Hindi pa nag-iisang linggo simula nung nakilala mo yung foreigner na guest. Masaya ako na may nagpapakilig sa'yo pero sana naman, kilalanin mo muna yung tao. Isa lang ang kailangan ko malaman, Nonette. At yun ay ang laman ng wallet niya. Ay, speaking of, alam mo ba na ang daming tig-1,000 sa wallet niya? Tapos ang dami-dami niyang credit card. Sus, may sinasabi ko sa'yo yung sinasahod natin sa isang buwan, parang 1 oras niya lang ata kinikita. Ah, kaya naman pala kinikilig ka dyan. Kasi nakita mo na pala yung laman ng wallet niya. Hoy! Aminin mo, gwapo rin naman siya, di ba? Sinasabi ko sa'yo, Nonette, hindi ko na to pakakawalan. Ay,
Wala ka na talagang ibang inisip kundi pera, ang magkaroon ng mayamang asawa at ang makapag-abroad. Kung gusto mong mabulok dito, be my guest. Pero wag ako. Bahala kang amagin dito. Hoy, naririndi na ako sa kaka-Ingles mo. Naluloka na ako sa'yo, ha? Bakit ba kasi hindi ka nalang makontento dito? Yung mga foreigner nga dito mismo sa Pilipinas nagre-retire kasi nagagandahan sila dito. Tapos ikaw naman nukno ka ng... ano nga uli yung tawag nila dun? Yung mas sinusuportahan mo pa yung ibang bansa kaysa sa sarili mong bansa? Colonial mentality. Oo, yon. Ikaw yon. Ikaw na ikaw. Walang duda. Okay, sige, sabi mo eh. Ay, ayan, nag-chat na nga. Pakinggan mo, sabi niya, I want to meet you after your shift. Ay, perfect! This is it na talaga. My dreams are finally coming true. Ay, bakit di ka na lang kasi mag-focus sa pagpapaaral sa mga kapatid mo? Hello! Kung tutusin, hindi ko naman talaga obligasyon na pag-aralin sila, no? Responsibilidad yun ng mga magulang ko. Mabuti pa nga sa ibang bansa kasi may family planning yung mga tao dun. Pero dito sa atin, wala. Kaya tignan mo yung nangyari. Yung mga magulang ko nakaasa sa akin. Sobra ka naman. Kung tutusin, hindi nga nanghihingi ng pera sa'yo sina tito at tita eh. Kahit matatanda na sila, kumakayod pa rin sila para lang matustusan yung pang-araw-araw nyo. Ganun pa rin yun. Sa akin pa rin nila inaasa ang pagpapaaral sa mga kapatid ko. Sukang-suka na ako sa ganung siste. Ang yaman ng mga magulang ko eh. Ang yaman sa mga responsibilidad na inatang sa akin. Deserve ko yung buhay na wala akong obligasyon. Yung akin lang lahat ng pera ko at wala akong tinutustusan na kung sino. Grabe ka naman. Hindi ba bukal sa kalooban mo yung pagtulong mo sa kanila? Hindi! At hindi na ako makapaghintay na makalabas ng Pilipinas. Sigurado ako na ibang-iba ang kultura abroad at hindi ko na mararanasan yung katoksikan dito sa Pilipinas kahit kailan. Hay nako, bahala ka na nga dyan. Ido-double check ko pa yung inventory natin. Mag-map ka dun sa kusina ha? At utang na loob, tigilan mo muna yung kaka-cellphone mo. Mamaya na yan pagkatapos ng shift natin. Alis na muna ako, maiwan na kita dyan. Inggitera! Papadudod pagkatapos ng shift ko ay nakipagkita ako ng palihim sa foreigner na guest namin sa resort. Sobrang guwapo niya, papadudot. Mukha siyang Hollywood actor, ang puti ng kutis niya at yung lips niya ay sobrang kissable. At noong gabing yon ay hinalikan niya ako at syempre sobra akong natuwa at ginusto ko ng labis yung halik na yon. At habang tumatagal, hindi ko na masyadong nakakabanding si Nonette kasi sobrang abala na ako sa foreigner. At dumating yung punto na naging kami na ni Afam. Nag-extend pa siya sa resort para lamang makasama ako at mas lubos niya akong makilala. Hindi ko na rin masyadong kinikwento kay Nonette yung mga nangyayari sa amin ng foreigner kasi parang kontrabida na siya. Tuwing nag-uusap kami ay puro siya duda at tanong tungkol sa Afam na boyfriend ko. At mas lalo pa kaming nag-aaway tuwing sinasabi niya na hindi ko pa raw kilala ang jowa ko. Feel ko noong mga panahong yon ay naiinggit lamang si Nonette sa akin. Kasi aasenso na ako sa buhay kasama ang aking Afam na jowa. Habang siya ay single at abala sa trabaho namin sa resort. Makalipas ang ilang araw ay pinag-resign na ako ng foreigner sa resort na pinapasukan ko. Hindi ko talaga makakalimutan yung saya at tuwa na nararamdaman ko noong sinabi niya yon. Kasi ibig sabihin noon ay handa siyang panindigan ako. At kasama sa paninindigan ng foreigner yung perang ibibigay niya sa akin. Nakakaloka, papadudot, para akong nanalo sa loto. Gwapo, mayaman, mabait, parang ako na ata ang pinakaswerteng babae ng mga panahong yon. At sigurado ako na maiinggit ang kahit na sino na makakaalam tungkol sa love life ko kasama si Afam. At syempre tutol na tutol si Nonette sa ginawa kong pag-resign sa resort. Pero ano pa ba ang aasahan ko sa pinsang ko na yon? Halata namang naiinggit lamang siya sa takbo ng buhay ko. Tuluyan na ngang nag-check out si Afam sa resort at nag-rent siya ng condominium unit. Kaya naman nag-live-in na kami. Grabe ang ganda ng condo na inupahan niya. Namangha talaga ako sa mga facilities ng condominium.
May gym, swimming pool at maliit na parke. Ano pa bang hahanapin ko, hindi ba? Ay nako Papa Dudut. Yung condo unit na inupahan ni Afam ay parang kamukhang kamukha nung condo na pinapaupahan ninyo. Ang ganda at ang lakas makasosyal. Parang sa hotel. Nang mga panahong kasama ko na si Afam sa condo, aminin ko na medyo nakakabagot minsan. Pero hindi ko pinagsisisihan yung desisyon na yon. Ang masasabi ko lang talaga na mga panahong yon ay this is the life. At syempre hindi na ako magkakaproblema pa sa pera. At wala sa bokabularyo ko ang salitang budget. Kasi swipe lamang ako ng swipe sa credit card at debit card. At sagot na ni Afam ang lahat ng luho ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang linggo ay napag-alaman ko na ichinismis ako ng magaling kong pinsan sa mga magulang ko. Ikinuwento ni Nonet sa mga magulang ko na nag-resign na ako sa resort at tuluyan na akong nakipag-live-in kay Afam. Sa totoo lang ay medyo nagalit ako kay Nonet kasi sigurado akong manghihingi ng pera ang mga magulang ko dahil alam na nila na foreigner yung jowa ko. Ganyan naman kasi kadalasan sa atin, hindi ba? Kapag foreigner, ang tingin ng iba ay maraming pera. Kaya tinawagan ko si Nonet at pinagsabihan ko siya. Pero ang sabi niya sa akin ay nagwo-worry lamang daw siya sa akin kaya niya ikinuwento sa mga magulang ko yung mga tungkol sa pakikipagrelasyon ko at pakikipag-live-in kay Afam. Nainis na lamang ako at binabaan ko ng telepono si Nonet noong araw na yon. Lumipas ang ilang linggo at tumawag sa akin ang mga magulang ko at pinakiusapan ako na bayaran ko na raw yung tuition fee ng mga kapatid ko. Sa totoo lang ay naiinis din ako noong narinig ko yon. Kasi ang nasa isip ko na mga panahong yon ay baka abusuhin na ako ng mga magulang ko. Lalo na ngayon na alam nila na may kinakasama akong Afam. Nanindigan ako noong mga panahong yon at sinabi ko sa mga magulang ko na babayaran ko pa rin yung tuition fee ng mga kapatid ko. Pero hindi ko dadagdagan yung pera ang ibibigay ko. Kasi after all ay tuition fee lang naman yung pinagkasunduan namin in the first place. At sinabi ko rin sa mga magulang ko na once nakapagtapos na yung mga kapatid ko ng high school ay hindi na ako magpapadala para sa pangkolehiyo nila. Kasi hindi ko naman responsibilidad yon at pwede silang maging working student para nang sa ganon ay malaman din nila ang hirap at hindi madali ang kumita ng pera. At isa pa, responsibilidad ng mga magulang ko ang pag-aralin ng kanilang mga anak. Kaya sa tingin ko ay sapat na yung tumulong ako na makapagtapos sila ng high school. Actually, dapat pa nga ay magpasalamat ang mga kapatid ko sa akin. Kasi yung iba dyan ay hindi na nakakapag-aral at all. Makalipas nga ang ilang buwan ay nag-level up na ang relasyon ko with Afam, Papa Dudut. Gusto na niya akong dalhin abroad at doon na manirahan na kasama siya. Eto na yon, yung matagal ko nang inaasam-asam. The moment I've been waiting for is finally coming true. Nagpakasal kami ni Afam dito sa Pinas sa isang huwes at nag-apply kami ng spousal visa. Pagkatapos ay napakahabang proseso ay naging successful naman ang lahat. At nakapag-book na kami ng ticket para makaluwas na papunta sa abroad. 4 days bago kami nakaschedule umalis ng Pilipinas, tinawagan ko si Nonet at niyaya ko siyang pumunta sa isang bar para sa isang maliit na celebration o konting inuman. At fortunately ay pumayag si Nonet na makipagkita sa akin noon, Papa Dudut. Hoy! Nonet! Dito! Dito yung table natin! Halika rito, dali! Jersey, kamusta ka na? Ikaw ang kumusta? Nakakaloka? Kamusta yung trabaho mo sa resort? Nakakabagot pa rin ba?
Mabuti na lang talaga at nag-resign na ako doon. Anyway, ayan. Nag-order ako ng maraming pagkain. Tapos bumili ako ng 2 tower ng beer. It's party time! Inuman na! Ah, bakit? Para saan to? Anong okasyon? Actually, mamaya ako pa sana to sasabihin eh. Pero dahil nagtanong ka na, sige, sasabihin ko na sa'yo. Aalis na kami ng Pilipinas 4 days from now! Amazing, di ba? Seryoso ka? Sino pa ba nakakaalam nito? Wala, ikaw lang. Ayoko kasi na mabati yung pag-alis namin kaya eto. Surprise! Grabe ka naman! Hindi ka nga nagpaalam sa mga magulang mo na aalis ka ng Pilipinas. Para saan pa? Una sa lahat, patuloy kong binabayaran yung tuition fee ng mga kapatid ko. At pangalawa, 24 na ako. Ano ba? Hindi ako katulad ng ibang tao dyan na matanda na pero nakaasa pa rin sa mga magulang. Ang toxic nun. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Jersey. Dapat nagpaalam ka pa rin sa mga magulang mo. Nonet, yung mga teenagers nga sa abroad, 18 years old pa lang bumubukod na sa mga magulang nila. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas eh. Tigilan mo yung pagkukumpara ng Pilipinas sa ibang bansa kasi magkaiba ang kultura natin sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun, pangit na yung kultura natin. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Sorry, nakainom na kasi ako eh. Ano ba naman, ang tagal mo kasing dumating. Kaya inunahan na kitang uminom. Sige na, inom na. Ang dami pa nating ubusin oh. Sorry, pero wala ako sa mood uminom ngayon. Hello? Sinabi ko naman sa'yo na sa bar tayo magkikita, di ba? Tsaka isa pa, ano bang inaarte mo dyan? Meron ka ba ngayon? Sa totoo lang, hindi na ako natutuwa sa pinapakita mong asal. Nagbago ka na. Alam mo ba na sobrang nasaktan sina tito at tita nung pinamukha mo sa kanila na nagiging pabigat sila sa'yo? Tapos sinabihan mo pa daw sila na tigilan na nila yung kakaasa sa'yo? Nonet, sinabi ko lang naman sa kanila na wala silang mapapala sa akin kahit may foreigner na ako. Kasi ayoko naman na gawin nilang ATM yung asawa ko, no? Alam mo mismo sa sarili mo na simulat sa pool yung pag-aaral lang ng mga kapatid mong hinihingi nilang tulong sa'yo. At sa tingin mo, okay lang yon? Alam ko na matagal ka ng maldita. Pero hindi ko inaasahan na may mas lalala pa pala. Ang laki ng pinagbago mo. Uy, kung tutuusin, kasalanan mo lahat ng to. Kasi ikaw mismo ang nagchismis sa mga magulang ko yung tungkol sa pakikipagrelasyon ko sa isang foreigner. Tinatanong nila ako kung kamusta ka na raw kasi hindi ka na raw nagre-reply sa mga text nila. Malamang, pagkatapos mo ba naman sabihin sa kanila na nakikipagrelasyon ako sa foreigner, I'm sure manghihingi ng pera yung mga yun. Akala ko noon ambisyosa ka lang, pero hindi. Nuknukan ka rin pala ng yabang. Ngunit wag mo kong simulan. Inimbitahan kita dito to have a good time, hindi para sermonan ako. Sorry pero awang-awa na ako kina tito at tita. Matatanda na sila, dapat hindi mo sila tinatrato ng ganon. What's the big deal? Nandiyan naman yung mga kapatid ko para alagaan sila. Tama na yan, Nunet. Nasabi ko sa'yo, kaya na nila yun. Makapagsalita ka, parang di ka nila anak ka. Alam mo, Nunet, sa totoo lang, sana hindi na lang nila ako naging anak. Hey! Jersey! Sana man lang makipagkita ka at magpaalam ka ng maayos sa mga magulang mo bago ka umalis ng Pilipinas. Kahit yun na lang. Maawa ka naman sa kanila. May mas malalaki akong plano sa buhay. Ang target ko ngayon, magkaroon ng resident visa at patatagin ang relasyon naming mag-asawa. Bibisita na lang ako dito kapag naging residente na ako abroad. Bahala ka. Teka, saan ka pupunta? Hindi pa nga natin nauubos yung mga in-order ko. Uuwi na ako. Sana maging masaya ka sa piling ng asawa mo sa ibang bansa. Ba't nagagalit ka, ha? Kasi sobrang baluktot ng pangangatwiran mo at hindi ko na kayang umupo dito habang pinapakinggan kang minamalita mga magulang mo. Sabi ko na eh. Matagal ka nang naiinggit sa akin kasi nagawa ko mag-resign sa buwisit na resort na yon. Habang ikaw, wala kang choice kundi magpatuloy sa trabaho mo ron. Pasensya ka, Nunet. Pero hindi ko kasi hawak ang tadhana. Hindi ko kasalanan kung sa ating dalawa mas pinalad ako kaysa sa'yo. Sige, laitin mo pa ako. At baka makalimutan ko na pinsan kita. Inimbitahan kita dito kasi gusto ko na mag-enjoy tayo bago ako umalis. Pero sa pinapakita mo sa akin ngayon, pinagsisisihan ko pa na niyaya kitang uminom. Bahala ka sa buhay mo. Wait lang! Sayang naman yung in-order kong pagkain. Gusto mo ba ipa-take out ko na lang sa waiter? Total, alis ka na rin naman. Pakidaan na lang sa bahay namin. Ibigay mo kina mama at papa yung ipapa-take out ko. Ba't ba iutos sa akin?
Ikaw mismo magbigay sa kanila. Ay, wag na pala. Kasi baka atakihin lang sina tito at tita pag nakita nila kung gaano kagaspang yung ugali mo. Dali-daling umalis si Nonette palabas ng bar ng gabing yon, Papa Dudut. Pinabalot ko na lamang lahat ng pagkain at inuwi ko na lamang. Grabe yung tampo sa akin ni Nonette ng gabing yon. At ang tanong na bumangon sa isipan ko noong mga panahong yon ay, bakit hindi kaya or hindi kaya ng pinsang ko na maging masaya para sa akin? Pero hindi ko na pinilit na hanapin pa ang sagot sa tanong na yon. Kasi mas gusto ko na lamang na mag-focus sa bagong buhay ko. 4 days later ay iniwan na namin yung maganda na kondo na inuupahan ng asawa ko at umalis na kami ng Pilipinas. Hindi ko na po i-mention kung taga saan ang asawa ko pero ang masasabi ko lamang ay sobrang ganda ng lugar. Papadudot malinis yung kalsada, malamig ang weather at talagang ibang-iba siya kumpara sa lugar na kinalakhan ko. Natatandaan ko pa yung first time na nakakita ako ng snow. Sobrang nakakamangha at nakakapanibago. Talagang humilata po ako sa snow kasi yung mga napapanood ko lang dati sa mga pelikula ay finally ay nararanasan ko na rin in real life. Hindi ko po makakalimutan na tawa lang ng tawa yung asawa kong foreigner noong time na yon habang ini-enjoy ko yung pagkamangha ko sa snow. At mas lalo lang akong naging masaya sa desisyon ko na umalis ng Pilipinas kasi namuhay ako ng marangya na parang isang prinsesa. Yung cabinet ko noong time na yon ay punong-puno ng sapatos at jacket kasi hindi ko na kailangang mamili pa kung ano ang bibilhin ko. Kapag may dilema ako between 2 or more items, I don't choose. I buy them all. Ganon ako ka-spoiled at kamahal ng asawa ko. Mapapasana all na lang talaga ang lahat sa buhay ko na yon. At tungkol naman sa mga naiwan na tao sa Pilipinas ay kinausap ko lamang sina mama at papa tuwing nagpapadala ko ng pera para sa tuition fee ng mga kapatid ko. Si Nonette naman ay hindi ako kinakausap. Pero friends pa rin kami sa social media at somehow ay iyon ang naging assurance ko na okay pa kami kahit papaano kasi hindi pa niya ako binablock. Lumipas sa mga linggo at naging mapayapang takbo ng buhay ko sa ibang bansa. Hanggang isang araw, nabigla ako nang bigla akong tawagan ni Nonette. Hindi ko inaasahan na tatawagan niya ako kasi matagal-tagal na rin since nung last time na nagkausap kaming dalawa, Papa Dudut. Hello? Nonette? Jersey! Uy! Ang tagal na mula nung huli tayo mag-usap ah. Balita sa'yo. Jersey, I'm sorry kung ngayon lang ako nakatawag sa'yo pero Uy, okay ka lang ba? Anong problema? yung mama mo kasi… Tungkol ba to sa tuition fee ng kapatid ko? Huwag ka mag-alala, nakapagpadala na ako sa kanya last week. Pero kinlaro ko na hindi ko dadagdagan yung pera kasi yung tuition fee lang naman yung sagot ko eh. Wala nang iba. Sa totoo lang, dapat nga magpasalamat pa sila sa akin na sagot ko pa rin yung tuition fee ng mga kapatid ko. Kasi alam mo ba na dito, kahit high school student pa lang, nagtatrabaho na yung mga bata. Ang ganda sana kung pati sa Pinas ganun ang mindset ng mga estudyante. Makinig ka nga muna sa akin. Si tita kasi, nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit? Ano nangyari kay mama? Sobrang taas kasi ng lagnat ni tita kanina, kaya sinugod na namin sa ospital. Hala, mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Nasa labas ako ngayon ng hospital room ni tita, pero papasok na ako sa loob para makausap mo siya. Yan ang wag mong gagawin. I'm sure nagpapahinga na yung si mama, hayaan mo na muna. At nga pala, Jersey. Ay naku, pustahan tayo, alam na alam ko na yung sasabihin mo. Pero sige, hayaan kita magsalita. Ano yan?
Sa susunod na linggo pa kasi yung sahod ko. Tapos sina tito at tita wala ring pera kasi kakabili lang nila ng grocery nung isang araw para sa mga kapatid mo. Jersey, walang-wala kami ngayon at kailangan namin ng pambayad sa ospital. Ano ba naman yan, Nonet? Mataas na lagnat lang yun. Bakit nyo kinailangan dalhin si mama sa ospital? Mas mabuti na yung sigurado. Tapos ngayon ako tong kinukulit nyo. Ewan ko ba? FYI lang hindi porket nakatira ako abroad, ibig sabihin nun pinupulot ko na lang ang pera. Utang na loob! Yung mama mo ang pinag-uusapan natin dito. Ganun na ba katigas ang puso mo para pag-isipan mo kami ng masama? Hindi mo ako masisisi kasi yan naman talaga yung gawain ng mga kamag-anak na naiiwan sa Pilipinas, diba? Yung manghingi ng pera sa kamag-anak nila na nagtatrabaho abroad at yung humilata na lang habang nag-aantay ng pasalubong. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nakapag-abroad at nakapag-asawa ka lang ng foreigner, nagkakaganyan ka na? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin pero hindi mo may tatanggi na may point yung pinagsasasabi ko. Siguro kung nandito ka lang sa Pilipinas, kanina pa kita sinampal. Subukan mo at ihilahin ko yung buhok mo hanggang sa makalbo ka. Wala ka ng pag-asa. Sarili mong mga magulang pinagsasalitaan mo ng ganyan. Pinaako lang sa'yo yung pag-aaral ng mga kapatid mo, nagkakaganyan ka na? Mismo! Pinaako! Pinaako sa akin ng isang bagay na hindi naman dapat pinaako sa akin in the first place. Ano ako, retirement fund para sa mga kapos? Hindi ko na-enjoy yung buhay ko ng lubusan kasi kinailangan ko silang tulungan. Kinailangan ko magtrabaho agad pag graduate ko ng high school para matustusan ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Yung mga magulang ko makaprecho rin kasi. Hikahus na nga kami. Gusto sa private school pa magtapos mga kapatid ko. Napakawalang kwenta talaga ng mindset na yon. O tapos ngayon na nakabangon na ako sa buhay, oras na para bumawi ako sa sarili ko. Hindi mo man lang ba naisip na kahit matanda na yung mga magulang mo, nagtatrabaho pa rin naman sila? Kaya na nga nilaglat si tita dahil sa sobrang pagod. Resulta yan ng pangit na family planning. At isa pa, lumaki ako na hindi nakakaranas na makonfine sa ospital kahit may sakit ako. So, Ayoko na makipagdiskusyon pa sa'yo. Sumasakit lang yung dibdib ko tuwing naririnig ko yung mga pinagsasasabi mo. Halatang-halata na hindi ka na magbabago. Pero huwag kang mag-alala. Ako na bahala kay tita. Maghahanap na lang ako ng paraan para mabayaran yung bill namin sa ospital. Hindi na kami hihingi ng kahit anumang tulong na galing sa'yo. Sana lang talaga hindi ka gambalain ng konsensya mo. Sarili mong nanay ayaw mong tulungan. Ibang klase ka rin naman. maniwala ka sa akin, makakatulog ako ng mahimbing sa gabi kasi namumuhay ako ng payapa dito na walang inaabalang tao, Nonet. Kayo lang naman tong gumagambala sa akin eh. Babayaran ko yung tuition fee ng mga kapatid ko hanggang sa makapagtapos sila ng high school. End of story. Sige na, bababa ko na to. Buisit kang babae ka. Wala kang kwentang pinsan at wala ka rin kwentang anak. Sobra kong napikon pagkatapos naming mag-usap ni Nonet, Papa Dudut. Ang gusto ko lang naman talaga ay mamuhay ng tahimik at payapa kasama ang asawa ko. Ang hangad ko noon ay makapag-move on at makapag-move forward sa bagong buhay ko nang hindi ako nagagambala. Kaya nung tinawagan ako ni Nonet ay sobrang napikon lang talaga ako. Kasi parang ang tingin ko sa mga tao sa paligid ko, hinahabol lamang ako dahil alam nilang foreigner ang asawa ko. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina ay lumaki po ako na salat sa buhay. At hindi ko po makakalimutan kung paano yinurakan yung pagkatao ko. Lalo na noong bata pa lamang ako. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko kasi sira-sira na yung mga gamit ko. At puro dilata at noodles lamang ang kinakain ko habang yung mga kaklase ko naman ay pinaghahandaan ng iba't ibang klase ng putahe for lunch. At hindi ko rin po makakalimutan na pagka-graduate ko ng high school ay pinag-uusapan na kaagad ng mga kaklase ko kung saang kolehiyo sila mag-aaral. Habang ako, ang iniisip ko noon ay kung saan ako magtatrabaho. Awang-awa ako sa sarili ko tuwing naiisip ko yung mga moments na yon, Papa Dudut. And going back po, blinako si Nonet sa mismong araw na yon kasi talagang napikon ako sa lahat ng sinabi niya sa akin. Tumagos sa puso ko yung mga sinabi niya, pero imbis na maunawaan ko yung gusto niyang ipahiwatig, mas lalo lang akong
nagkimkim ng sama ng loob. Mas lalo ko pa ngang iniisip noong mga panahong yon na puro fake yung mga tao sa paligid ko. Kasi alam nila na mayaman ang asawa ko. At noong araw na yon ay sinabi ko sa sarili ko na wala akong ibang taong pagkakatiwalaan kundi ang asawa ko na lang. Kasi siya lang talagang nagmamahal sa akin ng totoo. Siya lang ang nakakapagbigay sa akin ng buhay na matagal ko nang inaasam. At siya lang ang nagpaparamdam sa akin na mahalaga ako dahil sa mga bagay na naibibigay niya sa akin. Pagkatapos kong i-block si Nonette, akala ko noon ay magiging matiwasay na ang buhay ko sa wakas. Kasi wala na pong aabala sa akin. Ang tanging kailangan ko na lamang gawin ay bayaran ang tuition fee ng mga kapatid ko. Pero hindi ko alam na may isa palang pagsubok na darating sa buhay ko. Isang araw, Papa Dudut, ay bigla na lamang nanlamig sa akin ang asawa kong foreigner. Lumalayo siya tuwing natutulog kami at hindi na ako masyadong kinakausap. Sobra po ako nabigla at nabahala sa bago niyang pag-uugali. Tuwing tinatanong ko naman siya kung may problema ba siya ay nagiging agresibo siya at minsang naninira pa ng mga gamit. Natatakot po ako tuwing galit siya. Kaya naman hinahayaan ko na lamang siya at kinakausap ko na lamang siya kapag halata na sa mukha niya na kumalma na siya. Sobrang hirap po ng mga panahong yon kasi hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari at kung anong dahilan ng pagiging magagalitin niya at pagbabago niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo kong nararamdaman na lumalabo ang pagsasamahan namin ng asawa ko. Ang mas mahirap pa sa lahat ay nasa ibang bansa ako at wala akong matatakbuhan. Lahat ng mga kakilala ko ay nasa Pilipinas at wala akong nagawa kundi ang solohin ang lahat ng sakit at kalungkutan. Nagpapasalamat na lamang talaga ako na hindi ako sinasaktan ng asawa ko, pero aaminin ko na durog yung emotional at mental health ko. Kasi hindi ko na alam kung kailan siya magiging agresibo at galit ulit. Mabuti pa yung bagyo kasi at least may warning tayong natatanggap mula sa Pag-asa bago pa man ito maglandfall. Pero yung galit ng asawa ko wala pong warning. Bigla na lamang nagla-landfall at pakiramdam ko na mga panahong yon ay para ako yung shock absorber niya. Ako yung tumatanggap at nagko-consume ng galit at bigat ng loob niya. At ang pinakamasaklap sa lahat ay hindi niya sinasabi sa akin kung bakit nagbago ang pag-uugali niya. Talagang masakit kasi parang wala akong ideya kung anong nangyayari at kung anong dahilan ng lahat ng ito. At siguro ang pinakamasaklap sa lahat, Papa Dudut, ay hindi na ako ini-spoil ng asawa ko. Hindi na siya nagbibigay ng pera at hindi na niya pinapahiram ang credit card niya sa akin. Sinisigawan niya ako at nagwawala tuwing sinasabi ko sa kanya na may gusto akong bilhin. Parang lahat ng mga bagay na dati niyang ginagawa para sa akin ay bigla na lamang nawala. At simula na mangyari yon ay hindi na ako nagsalita pa. Naglilinis na lamang ako sa bahay at parang isang routine na lamang na tinatanggap ko. Pakiramdam ko ay para akong nawala ng halaga sa kanya, Papa Dudut. At ang masakit pa ay hindi ko alam kung anong dahilan ng lahat ng ito. Tuluyan na pong nagbago ang lahat noong isang araw. Habang nag-vacuum ako ng bahay ay nakatanggap pa ako ng tawag mula sa Facebook account ni Mama. Sobra po ako nabigla sa mga nangyari noong sinagot ko yung tawag na yon. Ang bilis ng mga pangyayari to the point na hindi ko pa talaga na-absorb ang lahat ng mga nangyari sa usapan na yon. Parang bigla na lamang sumabog ang lahat at ako'y nahulog sa isang sitwasyon na hindi ko po inaasahan, Papa Dudut.
Hello? Ma? Jersey! Teka lang, sino to? Jersey! Sino neto? Nonet! Bakit nasa yung cellphone ni Mama? At bakit ka naman napatawag? Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Wala akong kailangan sa'yo! So bakit ka nga napatawag? The last time I check, hindi tayo bate. At bakit mo pinakailaman yung cellphone ni Mama, ha? Umuwi ka na nga, Nonet. Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi mo nang kasama si Mama at Papa? Masyado kang bida-bida eh. Makinig ka muna sa akin! Oras kong sinasayang mo. Magsalita ka na. Jersey! Si tita kasi... Yung mama mo, Jersey... Hoy, kumalma ka nga. Hindi kita maintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala na siya! Ha? Ano ibig mong sabihin? Paano wala na? Patay na mama mo, Jersey! Nonet, wag ka magbibiro ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Alam kong wala kang pakialam kay tita. Pero naisip ko pa rin na kahit pagbali-balik ta rin natin ang mundo, mama mo pa rin siya at anak ka pa rin niya. Kaya deserve mo rin malaman yung nangyari sa kanya. Nonet, hindi totoo yan. Bawiin mo yung sinabi mo. Buhay pa si Mama. Ibigay mo ang cellphone kay Mama, kakausapin ko siya. Makinig ka! Wala na si tita! Patay na siya! Alam ko nagsisinungaling ka lang. Galit ka kasi nagyayabang ka sa akin at yan mismo ang dahilan kung bakit ginagawa mo to. Mukha ba ako nagsisinungaling? Ha? Anong ginawa mo kay Mama, Nonet? Ha? Kasalanan mo to. Pambira kang babae ka! Paano ko naging kasalanan to, ha? Ikaw ang palaging kasama ni Mama. Kung tinutukan mo sana siya na maayos, hindi sana to nangyari sa kanya. Hindi sana namatay si Mama. Kasalanan mo lahat to. Ikaw na lang sana namatay. Hoy, babae! Makinig ka sa akin ng mabuti, ha? Namatay si tita sa typhoid fever. At kung nagpadala ka lang sana ng konting tulong, sana nabigyan ng sapat na treatment si tita. Pero anong ginawa mo? Walang-wala kami noon pero nagawa mo pa rin kaming pag-isipan ng masama. Tinakwil mo kaming lahat. At ako na yung tumayong anak ni tita kasi hindi ako katulad mo na walang puso. Ako yung nag-aalaga kay tita habang nagpapakasasa ka sa yaman ng foreigner mo. Wala kang karapatan na husgahan ako. Hindi ko ginusto to. Pero ginusto mo! Ito mismo yung gusto mo, di ba? Yung mawala sa landas mo yung mga magulang mo? At nangyari na nga, Jersey! Wala na si tita! At si tito, halos hindi na nga kumakain kasi hindi niya pa rin matanggap yung pagkawala ni tita! Nonet, nasan si Papa? Kumusta yung mga kapatid ko? Galit na galit silang lahat sa'yo! Ang totoo niyan, galit rin ako sa'yo eh! Pero deserve mo rin naman malaman yung nangyari sa mama mo! Bakit niyo ba ako sinisisi? Eh sobrang unfair niyo naman. Gusto ko lang naman magbagong buhay, yun lang. Malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawa sa inyo para isisi niyo sa akin yung pagkamatay ni Mama. Mismo! Wala kang ginawa! Wala kang ginawa para iligtas yung sarili mong ina! Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo! Kahit na alam kong simulat sa pulpa lang, kinamumuhian mo yung pamilya mo! Tinawagan pa rin kita para ipaalam sa'yo yung mga nangyayari sa kanila dito! Pero ikaw lang naman tong walang puso na pilit pinuputol yung ugnayan mo sa kanila! Nonet, hindi mo ako masisisi. Natakot ako eh. Ayaw ko lang maramdaman yung pakiramdam na ginagamit ako dahil lang may kaya yung asawa ko. Buwisit na dahilan yan! Oo, Jersey, lumaki kayo sa hirap! Hindi ka nabigyan ni na tito at tita ng komportable na buhay, pero ni minsan, hindi ka nila minaltrato! Wala silang ginawa sa'yo para kamuhian mo sila ng ganito katindi! Alam mo kung bakit malapit ang loob ko kina tito at tita? Dahil alam ko sa sarili ko na mabuti silang tao! Kaya ako nasasaktan tuwing pinagsasalita mo sila ng masama! Ang sabihin mo, sinisiraan mo ko. Kaya ka lumalapit kina Mama at Papa dahil chinichismis mo sa kanila bawat detalye ng buhay ko. Para kang linta at ahas sa pinagsama. Yang inggit mo sa akin, nanunuot sa buto. Kaya mo ako sinisiraan kasi hindi mo matanggap na mas maganda na ngayon ang buhay ko kaysa sa buhay mong patapon pa rin hanggang ngayon. Kahit kailan, hindi ako nainggit sa'yo! Alam mo kung bakit? Kasi puno na
husga-husgahan ako? Bawiin mo yung sinabi mo! Ayaw ko sanang sabihin to, pero sa palagay ko, mas matatahimik na si tita ngayon. Kasi hinding-hindi na niya mararanasan ang pangapi mo sa kanya. Sobrang nagulantang po ako nang sinabi ni Nonette na patay na si Mama. Nang malaman ko na yung unang beses na nagka-high fever siya, typhoid fever pala yun. Isang sakit na nakamamatay na madalas ay hindi agad natutukoy. Doon ko na na-realize na parang ako yung may kasalanan. Pero ayokong aminin noon kaya lahat ng sisi ay ipinasa ko po kay Nonette. Pero habang tumatagal ay naisip ko na naging sakim at madamot ako. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nabigyan ng tamang treatment si Mama. Sobrang lungkot ko po noon at gusto ko sanang makadalaw sa Pinas. Pero wala akong pera at may hindi rin kami pagkakaintindihan ng asawa ko. Alam ko na magagalit siya kapag nalaman niyang nagbabalak akong umuwi. Kaya nagtiis na lamang muna ako at hindi na ako nakadalo sa libing ni Mama. At si Nonette at Papa na lamang ang gumawa ng paraan para maitawid ng maayos ang burol ni Mama. At dahil nga hindi na ako binibigyan ng asawa ko ng pera, ay hindi ko rin nakayanan na magpadala para sa libing ni Mama. Lumipas ang mga gabi papadudot at nagtuloy-tuloy ang mga bangungot ko. Lahat ng nightmares ko, isang tao lang ang palaging laman, si Mama. Ang pinaka nakakatakot siguro ay yung nakita ko ang mukha ni Mama na puno ng dugo habang sinasakal niya ako at humihingi ng tulong. Hindi ko na kinaya kasi tumagal-tagal na yung mga ganong panaginip ko at pati konsensya ko ay binabagabag na ako. Kaya't ikinuwento ko na sa asawa ko lahat ng mga nangyari kay Mama at nagbabaka sakali akong bibigyan niya ako ng pera para makadalaw ako ng Pinas. Ang akala ko talaga ay dadamayan at maintindihan ako ng asawa ko. Pero imbes na damayan ako, sinampal niya ako at muling nagwala. Galit na galit siya. Sabi niya isawang-sawa na raw siya sa pagwawaldas ko ng pera niya mula pa noong umpisa. Ibinulgar din niya ang dahilan kung bakit nagbago ang ugali niya ay dahil nalugi na raw ang negosyo niya at kamakailan lang ay nag-file na siya ng bankruptcy. Na-overwhelmed daw siya dahil mawala na sa kanyang negosyong nawala na ang negosyong pinaghirapan niya ng ilang taon. Pero hindi ako nakapagpigil, Papa Dudut. Sumabat ako at sinabi ko sa kanya na hindi sapat na dahilan yon para maltratuhin niya ako. Mas lalo siyang nagwala at doon ko naramdaman na wala ng pag-asa ang relasyon namin. Kaya unti-unting ibinenta ko na online yung mga bags ko, mga sapatos at shirts na pinamili ko hanggang sa nakalikom po ako ng sapat na pera para makabalik na sa Pilipinas. Tinakasan ko ang asawa ko at umuwi na ako sa amin. Noong nakarating ako sa amin ay itinakwil ako ni Papa at ng mga kapatid ko. Ako pa rin ang patuloy nilang sinisisi sa pagkamatay ni Mama. Wala na akong trabaho noon at wala na akong ibang malapitan kaya naman nag-decide ako na mag-apply muli sa resort kung saan ako dati nagtatrabaho. At agad akong natanggap. Pero iba na ang takbo ng lahat. Kasi si Nonette na pala ang naging manager habang ako ay bumalik sa pagiging all-around staff. Sobrang bagsak na bagsak ang pride ko ng mga panahong yon. Lumipas ang mga buwan at hindi ko na kinaya ang mga pangyayari sa buhay ko. Pasok! Oh, Jersey, ano kailangan mo? Nonette, ito na nga pala yung resignation letter ko. Sandali lang. Bakit ka naman magre-resign? Napapasahod ka naman namin na maayos At isa pa, kulang tayo sa staff ngayon. Nakahanap na kasi ako ng bagong trabaho.
May hindi kasi nasabi sa akin. Anong totoong dahilan? Ba't biglaan tong resignation mo? Nakahanap na nga kasi ako ng bagong trabaho. Yung totoo, Jersey. Gusto mong malaman kung bakit ako magre-resign, ha? Hindi kasi katanggap-tanggap para sa akin na manager ka na habang ako, ganun pa rin yung posisyon ko dito. Naglilinis, nagsiserve. Ayoko yung pakiramdam na pinagmamastan mo ko habang ginagawa ko yung mga trabahong sabay pa nating ginagawa dati. Nabubwisit ako tuwing nakikita kita araw-araw at ilang buwan kong tinis yun. Pero hindi ko na talaga kaya. Teka nga lang, kung makapagsalita ka, bakit parang ako yung sinisisi mo? Hindi ko naman kasalanan kung ba't dito ka uli sa resort nag-apply ah. Kaya nga ako alis, di ba? Siguro ang saya-saya mo na nakikita akong lugmok na lugmok sa hirap habang tinatamasa mo yung mga benepisyo ng pagiging manager. Ay, sandali lang naman, Jersey. Hindi ko kasalanan kung nag-resign ka dati. Hindi ko kasalanan kung hindi ka nakontento sa sinasahod mo dito sa resort. At hindi ko rin kasalanan kung hinila ka pababa ng kasakiman mo. Sige, ipagduldulan mo pa. Ano pa, Net? Ni isang malaking fail yung pagpapakasal ko at pagpunta ko abroad? Na hanggang ngayon wala na akong matakbuhang pamilya dahil kinasusuklaman na nila ako? Napatuloy ako nagtitiis sa kakarampot na sahod habang ikaw tiba-tiba ka sa natatanggap mo tuwing kinsenas? Ano pa, ha? Magsalita ka! Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Simulat sa pool pa lang, palagi ko nang sinasabi sa'yo na pagbutihin mo na lang yung trabaho mo, imbis na umasa ka sa foreigner para magkaroon ng maginhawa na buhay. Pero hindi ka nakinig sa akin. At higit sa lahat, nagbulag-bulagan ako sa lahat ng pang-iinsulto mo sa akin. Eh di ikaw na! Ikaw na yung madiskarte. Ikaw na yung masipag. Ikaw na yung magaling. Ikaw na lahat. Ang galing mo, Nunet! Ang galing-galing mo! Panalo ka na, champion! Alam mo, hindi naman sana issue yung pagkakaroon mo ng foreigner eh. Hindi sana naging issue yung pag-abroad mo kung naging humble ka lang sana. Pero wala, pinamukha mo sa amin na ikaw tong mas nakaaangat dahil nagkaroon ka lang ng asawa na foreigner. Tingnan mo nga naman, who would have thought na malulugi pala ang negosyo ng asawa mo? Sandali lang. Nasabi ko nga na naghiwalay kami ng asawa ko. Pero wala akong pinagsabihan tungkol sa pagkalugi ng negosyo niya. Saan mo nalaman yan, ha? Paano mo nalaman? Sinearch ko online yung pangalan ng asawa mo at kalat na kalat sa internet kung paano nalugmok ang negosyo niya dahil pinangsugal at pinambisyo niya lang yung majority ng income niya. Wala kang karapatan para busisiin yung personal kong buhay. Labas yan sa trabaho mo. Hindi ko intensyon na usisain yung buhay ng asawa mo. Pero bilang manager, kailangan ko mag-background check sa mga empleyado ko para siguruhin na maganda ang takbo ng workplace ko. Workplace mo? Yabang mo naman. Parang kailan lang naglilinis ka lang naman ng CR dito ah. At parang kailan lang pinagyayabang mo sa amin na mas nakakataas ka, pero bilugang mundo. Pero anyway, aaminin ko na kulang talaga kami sa staff ngayon at kailangan ka namin dito. I'm sorry kung nasasaktan ko na yung feelings mo ngayon. Buti naman at alam mo. Sorry talaga, nadala lang ako ng emosyon ko. Siguro kasi hanggang ngayon naalala ko pa rin kung paano mo ako pinag-isipan at pinagsalitaan ng masama. Pero Jersey, alang-alang na lang sa resort, maging professional na lang tayo sa isa't isa, please. Kung gusto mo, pwede ko rin dagdagan yung sahod mo para magstay ka lang. Magpapatawa ka ba? Anong tingin mo sa akin, Charity? Huwag mo naman sanang masamain. Ako na nga itong nakikiusap sa'yo na magstay eh. Gusto kong pangalagaan ang posisyon ko as manager. At isa sa paraan para magawa ko yun, pangalagaan din ng staff ko. At syempre kasama ka dun. So gagamitin mo pa talaga ako para iangat yung sarili mo? Kapal din naman talaga ng mukha mo. Hindi ganun yun. Ginagawa ko lang yung best ko as your manager. Hindi ko kailangan ng awa mo. Mas pipiliin ko na lang maghirap kaysa patuloy mo kong kaawaan. Tanggapin mo na yung resignation ko. Hindi ko na kailangan ng trabahong to. At mas lalong hindi na kita kailangan. Mga padudot, awang-awa ako sa sarili ko noong araw na yon. Parang hindi ko matanggap na ang posisyon ko ngayon ay under sa management ng isang tao na dati ko pang minamaliit. At ang pinakamasakit ay ayaw na ayaw ko na nararamdaman kong kinakawawa ko.
Siguro ay marami sa atin ang ayaw na makaramdam ng ganitong klase ng emosyon, hindi ba? Kaya siguro nagbitaw ako ng mga maanghang na salita kay Nonet noong nag-resign ako kasi sobrang naapektuhan yung pride ko. Pero mapaglaro ang tadhana, Papa Dudut, kasi hanggang ngayon, pakiramdam ko ay nasa ilalim pa rin ako ng gulong. Ayoko pong sabihin kung anong trabaho ko ngayon, baka mabash po ako ng mga kabarangay natin, pero sabihin na lang po natin na mas mababa na ang posisyon ko at ang sahod ko kumpara noong nasa resort po ako nagtatrabaho. Grabe po yung naging experience ko sa buhay. Para siyang roller coaster, mabilis at nakakahilo. Pero sa ngayon ay mas natutunan ko ng pahalagahan yung maliit na bagay. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa yung takot at trauma tuwing nagagalit at nagwawala ang dati kong asawa na Afam. Hindi man ako mayaman ngayon pero at least wala na akong kinakatakutan at mas malaya na akong nakagagalaw. Sa ngayon po ay naghahanap ako ng murang abogado kasi bala ko nang ipaanal ang kasal namin para makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Sa totoo lang ay hindi ko po alam kung saan ko huhugutin ang perang kinakailangan ko. Pero pagsisikapan ko po yun. Wala na po akong contact sa ex-husband ko pero friends kami sa Facebook at nakita ko na may bago na siyang